Magpo-focus tayo more on kay Agar at kay Ismael sa mag-ina na si Agar at si Ishmael. Kaya nyo na lang basahin ko yung passage, mabilis lang kasi mama-explain naman natin yan. So yun lang gagawin ko. Explain ko lang yan din sa latter part, yung application. Sana mag-enjoy kayo sa pakikinig sa mga informations bago doon sa bandang huli sa application. So, but Abraham said to Sarai, sa first part, tuloy continuation niya nung pinag-aralan natin nakaraan, "Look, your slave woman is in your..." But Abraham said to Sarai, "Look, your slave woman is in your power. Do to her what is good in your sight." So Sarai treated her harshly and she fled from her presence. Now the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, by the spring of the way, on the way to Shur. He said, "Agar, Sarai's slave woman, from where have you come and where are you going?" And she said, "I am fleeing from the presence of my mistress Sarai." So the angel of the Lord said to her, "Return to your mistress and submit to her authority." The angel of the Lord also said to her, "I will greatly multiply your descendants, so they will be too many to count." The angel of the Lord said to her further, "Behold, you are pregnant, and you will give birth to a son, and you shall name him Ishmael, because the Lord has heard your affliction. But he will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand will be against him. And he will live in defiance of all his brothers." Then she called the name of the Lord who spoke to her, "You are God who sees me." For she said, "Have I seen him here and live after he saw me?" Therefore the well was called the Lahai Roi. Behold, it is between Kadesh and Bered. So Agar bore a son to Abraham, and Abraham named his son, to whom Agar gave birth, Ishmael. Sa second part, pinanganak na dito, pinanganak na si Ishmael, pinanganak na rin si Isaac. No? And the child grew and was weaned, and Abraham held a great feast on the day that Isaac was weaned. Now Sarah saw the son of Agar, the Egyptian, whom she had born to Abraham. Abraham ng pangalan niya rito, Abraham. Mocking Isaac. Therefore she said to Abraham, "Drive out this slave woman and her son, for the son of this slave woman shall not be an heir with my son Isaac." The matter distressed Abraham greatly because of his son Ishmael. But God said to Abraham, "Do not be distressed because of the boy and your slave woman. Whatever Sarah tells you, listen to her, for through Isaac your descendant shall be named. And of the son of the slave woman I will make a nation also, because he is your descendant." So Abraham got up early in the morning and took bread and a skin of water and gave them to Agar, putting them on her shoulder, and gave her the boy and sent her away. And she departed and wandered about in the wilderness of Beersheba. When the water in the skin was used up, she left the boy under one of the bushes. Then she went and sat down opposite him, about a bow shot away. For she said, "May I not see the boy die?" And she sat opposite him and raised her voice and wept. God heard the boy crying, and the angel of God called to Agar from heaven and said to her, "What is the matter with you, Agar? Do not fear, for God has heard the voice of the boy, where he is. Get up, leave the boy, and hold him by the hand, for I will make a great nation of him." Then God opened her eyes, and she saw a well of water. And she went and filled the skin with water, and gave the boy a drink. And God was with the boy, and he grew, and he lived in the wilderness, and became an archer. He lived in the wilderness of Paran, and his mother took a wife for him from the land of Egypt. So marami sa mga nabasa ko po na mga theologians, ang focus nila more on doon sa allegorical or symbolical interpretation, but I will focus doon sa experience ni yung literal experience ni Agar at saka ng kanyang anak na si Ismael. Let's pray. Heavenly Father, once again we ask your guidance and wisdom as we study the narrative
of the life of Agar and Ishmael. Lord, help us to see the truths, comfort us, Lord, and encourage us as we study the distress, the misery happened to this mother and her child. And help us, Lord, to be comforted, be encouraged. Whatever situation we may have at this moment, at present, Panginoon. Most especially if we feel distressed, if we have misery, if we have troubles in life. Oh God, Lord, comfort us. Bless us through your words. Panginoon, alisin mo po yung anumang pwedeng maging balakid sa aming pag-aaral ngayon. Kabalisahan, alalahanin, Panginoon, paring gumulo sa isip namin, umagaw sa atensyon namin sa iyo, Panginoon. Tunay na mapapurihan ka namin, Panginoon, sa umagang ito, sa pamamagitan ng yung lubos na pagnanasa ng pagkatuto at lubos na pagnanasa na mapagpala ang iyong salita at talagang mapagpala kami, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, patuloy sa kalayaan ng pag-aaral ng iyong salita sa aming lugar in spite of our situation that we are having pandemic. We have this pandemic, Panginoon. Huwag mo po rin hayaan na mayroon pang sa paligid namin na bumagabag, gugulo sa amin. Even pray for our barangay, Panginoon. Yung kanyang pag-unawa, yung mga barangay officials, yung kanyang pag-unawa at pagluluwag, Panginoon, most especially sa mga Christian gatherings, Panginoon. Although there is still yung danger ng pagkahawaan ng COVID, Panginoon. We entrust to you ourselves, our health, Panginoon. We believe with all our hearts, Panginoon, iingatan mo kami, Panginoon, sa pagkahawa ng infect ng COVID, Panginoon. As we gather together, fellowshipping with one another, and glorifying you, glorifying your name. This we pray in Jesus' name. Amen. So yun na po, pag-aaralan natin. Start tayo dito sa Genesis, yung unang-una, continuation. Tingnan natin anong matututunan natin dito sa passage niya. So yung title natin, ano yung kaninang title? The God who lives, sees, and hears. Ayun, hindi pa na siya. Nagpusa siyang magkaroon ng animation. Tingnan natin isa-isa. So again, as the continuation, naging mayabang, para bang mayabang si Agar dahil sa kanyang pagbubuntis at hindi na siya naging mabait, mapagpasakop kay Sarai na kanyang mistress, na kanyang amo dahil siya isang alipin. At dahil doon, Sarai treated her harshly, no? Sabi nga, harshly, sa Elias B, ang ginamit dyan, Anna. So, sa ibang translation, beat her. Para bang ang idea sinaktan. No? So, although Sarai may not literally have beaten her, the treatment was harsh, malupit, enough to cause Agar to run away. Sarai treated Agar so badly, napakasama ng pagtrato sa kanya, kaya siya napilitang o nagdesisyong umalis. Agar is afflicted, pinahirapan, at yun ang naging dahilan ng paglayo niya. Yun yung mga sinasabi ng iba't ibang authors, Bible scholars. Whatever the persecution, anumang pag-usig, it's so angered. Parang nagpagalit kay Agar. Shamed and or embarrassed, no? Nagkaroon siya ng parang pagkapahiya dahil sa panghahamak sa kanya. So, ito yung naging dahilan, kaya siya ay tumakas sa presensya, sa harapan, sa piling, sa tahanan ng kanyang among babae, sa kanyang mistress. So, saan siya napunta? Saan lugar siya napunta sa kanyang pagtakas? Napunta siya sa... Ano bang magandang Tagalog ng wilderness? Hindi ko masyado nabasa yung Tagalog nito. Parang? Parang hindi. Siyak? Naawa na ako, Pastor, hindi ko sa iyo. Parang ilang. O parang mga disyerto, malawak na lugar na puro disyerto. Yun lang siguro. Sa ilang na lugar. Sa lugar ng Shur.
So, tingnan natin. May ano ko dyan, yan siya. Galing sila sa Hebron, yan ang lugar, tinawag na Hebrew. Yung lahi nila, Hebron. Hindi ako nagkakamali. Tapos tumakas siya, pumunta siya rito sa wilderness ng Shur. So, may spring dyan siguro, somewhere here. Baka yung mga yan school. So, pansinin nyo, saan siya papunta? Siya ay papunta sa kaya. Saan siya maglalaya? Siya pupunta? Sa palagay nyo. Ano itong lugar na ito? Egypt. Ano ba si Agar? Egyptian. Mahaba tayo ng ganyan, pero mas ganda sana yung ganyan eh, no? May participation kayo. Nag-iisip kayo, kasi pag nag-iisip kayo, hindi kayo makakatulog. Nag-iisip kayo. So this location was south of Palestine, sa baba siya, and east of Egypt, which meant that Agar attempted to return home to Egypt. In desperation, Hagar fled in the direction of her homeland. She probably thought she might find peace, rest, and life in her old home country. Sabi ng The Wycliffe Bible Commentary at saka ng The MacArthur Bible Commentary. So yun yung comment nila. Siya ay babalik siya sa kanyang lupang sinilangan, sa kanyang homeland. Balik tayo dito. Tapos ano doon? Meron daw. Now the angel of the Lord found her. So dito yung angel of the Lord. So in the quiet, sa katahimikan ng ilang malawak na disyerto, in quiet of the wilderness, Agar was confronted by the angel of Jehovah or of Yahweh. Bibigyan ko yung emphasis sa huling-huling bahagi, yung angel of God or angel of the Lord, sa huling-huling bahagi sa application. Hinarap siya, who had come to bring her direction, hope, and peace of mind. So, hinarap siya ng anghel para bigyan siya na sabihin sa kanya, mali ang direksyon na iyong tinataha. Bigyan siya ng pag-asa at bigyan siya ng kapayapaan ng pag-iisip sa kabila ng kanyang nararanasan at pwede pang maranasan sa piling ng kanyang among si Sarai. Meron siyang tanong dito, no? Teka, dito na. May tinanong sa kanya rito. Hagar, Sarai's slave, woman, from where you have come, from where have you come, and where you are going? And she said, I am fleeing from the presence of my mistress Sarai. So, tingnan natin yung sagot niya. So, Agar's answer was honest and a reasonable confession. Totoo yung sinabi niya. Sa kapapunta, tumatakas po ako sa aking among babae. Dahil, siguro kung kaano pa yan, dahil hindi ko na po matiis ang kanyang ginagawa, ang kanyang pagtratong ginagawa sa akin. Kasi sabi niya, ito po ang ginagawa ko at sa palagay ko, ito po yung tama at makatwiran kong gawin. Pero anong sagot ng anghel sa kanya? The angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit to her authority. Nasabi sa kanya, bumalik ka sa iyong amo. So Agar was running away from his mistress and her problem. But Agar was now out of the line of duty and going farther astray. No? Siya ay tumatakas sa kanyang amo at sa kanyang problema. Kaya lang, yung kanyang direksyon ay taliwas na sa kanyang tungkulin dahil siya ay isang alipin. At siya ay, kumbaga, napapalihis ng landas. She was still legally a slave and had no right to run away. Siya ay isang alipin at walang karapatan na tumakas sa kanila ng panahon nila. Pag ikaw ay alipin, wala kang karapatan at iyon ay isang napakalaking kasalanan, ang pagtakas sa iyong Panginoon, sa iyong amo. Her situation, however, had become unbearable, and the flight seemed to present the only relief. Kaya lang, hindi niya na matagalan yung kanyang sitwasyon at ang pagtakas ay nakita niyang tanging paraan para siya ay
makalaya doon sa kanyang nararanasang paghihirap sa mga kamay ng kanyang among si Sarai. Pero tingnan natin, anong payo sa kanya? Mali ang direksyon mo, mali ang iniisip mo, mali ang plano mo, mali ang ginawa mo. Ang sabi sa kanya, bumalik ka sa iyong amo. Return to your mistress and submit to her authority. So the angel of the Lord gave this advice, nasabi ko na to, return to them and face Sarai and the cause of her problem, and to act as she should. Umayos ka, alipin ka, magpasakop ka sa kanyang authority. So this suggests that she need to work on her attitude towards Sarai. Huwag ka na kasing magmayabang. Huwag mong kalimutan kung ano ka, sino ka, at ano ang iyong kalagayan. Alipin ka. Bagamat ikaw ay ina ng anak ni Abraham, ikaw ang katotohanan, ikaw ay alipin. At ikaw ay pag-aari ng iyong among si Sarai. Paulit-ulit yan every time. Mamaya bibigyan ko ng emphasis. Every time i-address si Ismael, ang lagi sinasabi, son of a slave woman, or son of your slave woman. Yun lagi sinasabi sa kanya. Bumalik ka. Ayusin mo ang pag-uugali mo. Umayos ka ng pag-uugali bilang alipin. Magpasakop ka sa iyong Panginoon. It may have been difficult, no? Kahit pa hindi magandang pagtrato sa kanya. Rebelling and absconding, yung pagrebelde at pagtakas was not the solution. Hindi yun ang solution, sinabi sa kanya, hindi pagtakas, bumalik ka. Tapos sabi sa kanya, I will greatly multiply your descendants. So the angel went on to encourage Agar, bumalik ka dahil meron ako, kasi sabi niya, dahil meron ako magandang plano sa iyong buhay. Meron akong magandang plano sa buhay mo at sa iyong anak at sa magiging lahi ng iyong anak na si Ismael. So the angel went on to encourage Agar with an assurance of the mercy of God. Kasi sabi, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Meron akong magandang plano sa iyong buhay. God, assurance of mercy, God had in store for her and her descendants. A prediction concerning her descendants given to comfort her in present distress. No? So, hindi mawawala yung paghihirap mo, pero isipin mo na lang ito. Pag sumunod ka sa akin, pag hindi ka tumakas, bumalik ka sa amo, isipin mo. Hindi magiging madali yung sitwasyon, pero mangyayari, magaganap ang plano ko sa buhay mo, sa buhay ng iyong anak. So a servant she might have been, but mother of many she would also become, thus making Abraham the father of two groups of innumerable descendants. Tapos sabi niya rito, the angel of the Lord said to her further, no? Inuna niya, magkakaroon ka ng anak. Pero sinabi niya rito later on, then, buntis ka, alam kong buntis ka. And you will give birth to a son, and you shall name him Ishmael, because the Lord has heard your affliction. Alam kong buntis ka. So anong ibig sabihin niyan? Sinabi sa kanya, the angel assures her of safe delivery. Buntis ka, huwag kang mag-alala, kahit pag malupitan ka ng iyong amo, manganganak ka pa rin, magiging maayos pa rin ang iyong panganganak. Isa sa nabasa ko dyan, ano? Napaka-comforting sa mga babaeng nagbubuntis. Tatanungin ko sana, sino na yung mga nagbubuntis, bakit mas na lalaki? Napaka-comforting sa babaeng nagbubuntis, yung alam mo, naiingatan ka ng Diyos sa iyong panganganak. Ikaw at ang iyong baby. Yun yung significance nun. Sa alam ko manganganak ka, magiging maayos ang iyong panganganak at magkakaanak ka ng lalaki. Sabi, di ba, pag ikaw ay buntis at panganganak, ano daw, yung paa mo nasa yung isang paa mo, parang sundalo. Kasi talagang mapanganib ang panganganak. Yun ang ino sa kanya. Magiging maayos, magiging safe ka sa panganganak. At magkakaanak ka ng isang lalaki. So the angel assures her of a safe delivery and that she will give birth to a son, which Abraham desired. Yung pinapangarap ni Abraham na maging anak na tagapagmana na lalaki ay matutupad. It is a great comfort to a pregnant woman to think that she is under a particular watchful care, yung maingat na pangangalaga ng patnubay ng Diyos of divine providence. She was saved, ligtas sa panganganak,
Not only by providence, but also by promise. Pangako yan. Hindi lang dahil paaalagaan kita, babantayan kita, kundi yan ay pangako ko sa iyo. Magiging maayos ang iyong panganganak at manganganak ka, at yun nga yung pangako. Ano pangalan niya? Ang magiging pangalan niya ay Ishmael. You shall name him Ishmael because the Lord has heard your affliction. So the angel of the Lord names her child, which was an honor, no? Pag yung pangalan pa lang Ismael nung sinabi niya, pagpaparangal, no? Karangalan sa ina at sa kanyang anak, which an honor both for her and the child. With her son's name, meaning God hears. Yan palang ibig sabihin ng Ishmael. God hears. Naririnig ng Diyos. Hagar, or the servant, could never forget how God had heard the cry of affliction. Kung paanong narinig, hindi niya makakalimutan nang sabihin sa kanya ng Diyos na narinig ko ang iyong pagtangis dahil sa pagdurusa. Narinig ko ang pagtangis ng iyong pagdurusa. Pero meron din siya sinabi later on dito, no? Ang sabi niya rito, he will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand will be against him, and he will live in defiance of all his brothers. So, anong ibig sabihin nun? No? Sabi nung life application, the statement that Ishmael would be a free and untamed, yung donkey free, para bang malaya, hindi basta-basta tatalian, mapapaamo, untamed, no? Wild donkey was actually a compliment, papuri ito. Pagpupuri ito sa magiging anak niya, sa katangian ng kanyang anak na si Ishmael. Something Hagar could take pride in. In Abraham's culture, the ass or donkey was a highly valued animal. So yung sabi niya, parang magiging donkey, wild donkey yung anak mo, yun ay papuri dahil yung donkey sa panahon nila ay isang mamahaling hayop. Pero may sinabi rin siya sa bandang uli, but he will be a wild donkey. His son will be against everyone, and everyone's son will be against him, and we will live in defiance to all brothers. So gusto ko lang isama ito, no, para maintindihan nyo yung mga nangyayari ngayon sa lalo na sa Middle East. Sabi nito, so the untamable, yung hindi mapigilan, desert onager or wild donkey, best described the fiercely aggressive, yung mabalasik and independent nature Ishmael would exhibit along his Arabic descendants. So ang magiging lahi ni Ishmael ay yung mga Arab people. At yun ang katangian nila. It has traditionally been thought that its promise fulfilled through Arab people. These predictions describe the Arab people perfectly. They cannot get along with anyone in the world, and they cannot even get along among themselves. Saan mo ba lagi may gera kayo? Ha? Oh. Sabi ng mga Muslim, we are a peace-loving people. Hindi po totoo yun. Kasi sa simula't simula pa, yan na ang inuhula. Sila nagpapataya. Although ang unang kaaway nila ay ang Israel. Siguro later on, mapapag-aralan natin yan. Isaac versus Ishmael. Yung significance, yung symbolical, yung allegorical interpretation na binigyan din ni Apostle Paul sa Galatians. But now, hindi natin yun. Pero gusto kong, honestly, personally, medyo takot akong mga kasama ang mga Muslim. Hindi sila takot sa karahasan. Peace-loving sila. Kapag hindi mo sila na sasalin, hindi mo na papakialaman ang kanilang interest. Pero kung magiging balakid, sila ay mga mabagsik, no? Matatapang at palabag parang hindi pumatay. Sila siguro sariwang-sariwa pa rin sa isip natin yung 52 na nahukay na binaon sa ang patuan massacre, at yung isa hindi pa nakikita. At kahit sila nagigera sila palagi. Yun yung katangian nila.
Kaya lang dito, nakakaaliw pa rin somehow. So the angel's heartening, nakakaaliw word to Agar was that she should go back to the hard situation she had left, take up the burden, wait for the fulfillment of the divine plan, and look for the day when her son Ismael should become the head of an important tribe. So ito yung pinaka-sinasabi sa kanya, ito yung gusto tandaan natin, ito yung pinaka-parang mensahe sa kanya ng angel. Oo, alam ko, pinagmamalupitan kayo ng iyong among babae. Narinig ko yung mga pagtangis mo ng iyong pagdurusa. Pero ang pinakamaganda mong gawin ngayon ay, ano daw? Kung naintindihan nyo, anong sabi ng sa kanya ng anghel? Anong pinaka-anong suggestion? Ano yung kalupang mo? Ang pinakamaganda mong gawin ay, ano, Sister Jane? Anong pinakamaganda mong gawin ngayon? Mag-ti-is. Pinipersonalize ko na to, ha? Yun yung sinasabi lang sa kanya. Ang pinakamabuti, narinig ko, talagang nagdurusa ka, talagang pinahihirapan ka. Pero ang pinakamabuti mong gawin ngayon ay mag-tiis. Sa pagmamalupit lang yung amo, bumalik ka sa kanya, pagtiisan mo ang amo, dahil yan ang plano ko, may maganda akong plano sa'yo. Magtiis ka. Hanggang sa matupad ko ang maganda kong plano sa'yo at sa iyong magiging anak. Sabi mo nga sa katabi mo, meron ka bang paghihirap ngayon? Baka ang mensahe ng Diyos sa'yo ay magtiis. Anyway, mamaya pa sana yung motivation, pero gusto ko lang bigyan ng bigay. Yan yung sinasabi sa ano. Sa may paghihirap siya at ang sabi ng Diyos, magtiis. Tiyagang magantay sa magandang plano ko, sa pagkilos ko, at pagsasakatuparan ko ng plano ko sa buhay mo at ng iyong magiging anak na si Ismael. Sa second part, di pa pala sa dito. Then she called the name of the Lord who spoke to her, "You are a God who sees me," El Roy. God who sees me. Kaya pala pinangalan ng kaibigan ko doon sa Capitol Hills, yung anak niya si Roy. Yung Roy sees. For she said, "Have I ever seen him here and live after he saw me?" Therefore the well was called, sinabi niya pati yung well, Be'er Laar Roy. Behold, it is between Kadesh, Bered, and so Agar bore a son to Abraham, and Abraham named son to whom Agar gave birth, Ismael. Tingnan natin, ano yung matututunan natin dyan sa bagay na yan. You are the God who sees. Ikaw ang Diyos na nakakakita. So Agar's old adoration, yung kanyang paghanga, pagsamba, yung banal na pagkatakot doon sa encounter na yon, sa pagpapahayag na yun ng Diyos, of God's perfect knowledge and providence with the application to herself. Hindi niya lang sinabing, the God who sees. Nasabi niya ay, the God who sees me. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakikita ka ng Diyos. Minsan kasi, Diyos na nakakita. At i-personalize mo yan, ang Diyos na nakakakita sa akin. Agar was overjoyed to recognize God in the experience and to see Him to be a gracious, mapagmahal, mabait, mabuti, mahabaging Diyos. Kindly thoughtful observer of a poor individual in a dire need. Yung bang nakita niya, natuwa siya, nagalak siya, bagamat sinasabi, sige, bumalik ka doon, pagpatuloy ka sa iyong mahirap na kalagayan, naaliw siya doon dahil alam niya, natiyak niya sa kanyang karanasan ng pagpapahayag ng Diyos na ang Diyos ay mabait, mabuti, mahabagin, at talagang nakatitig, yung maingat na nagmamasid sa isang kagaya niyang may matinding pangangailangan. Yun nga, tumugon siya na may banal na pananampalataya. Bumalik siya sa kanyang amo. So recognizing the angel as God and ascribing this new name to him arose from Agar's astonishment, yung pagkamanga,
At having been the object of God's gracious attention, maawain at magandang loob. The theophany, yung pagpapakita ng Diyos sa anyong tao, and revelation, led her to call Him also the One. Kasi, nagpakita siya sa Diyos at nanatili akong buhay kasi sa kanilang nila. Pag nagpakita sa iyo ang Diyos, ikaw ay mamamatay. Nagpakita sa akin Diyos at nanatili pa rin akong buhay. Yung sinabi niya. Yung pagtatanong, I have ever seen Him here and live after He saw me. Nakita ko siya at buhay pa rin ako. Matapos niya akong makita. Matapos ko siya makita. So he gave the name to the Lord El Roi, which means you are the God who permits Himself to be seen. Ikaw ang Diyos na pinahintulutan mong makita kita. So the well was called Beer Lahai, the well of the living one who sees. This was the place where the God of glory manifested the special care He gave to a poor woman in distress. And Hagar once again placed herself upon the authority of Sarai. So to make the story short, bumalik siya. At nagtagal siya roon ng, kung pasumahin natin sa pangalawang kwento dito, yan, most probably, sabi ng mga scholars sa pagtataya niya ay 17 years old na si Ishmael. So ilang taon siya nagtiis? Ilang taon pa siya nagtiis? Yung hindi niya matiis na pagtrato, siguro ilang buwan lang, yung panahon lang ng kanyang pagbubuntis, hindi pa siya nanganak. So less than 1 year. At sabi sa kanya, magtiis ka pa ng 17 taon. Para ano? Para ano daw? Para muling apihin. Yun yung kwento. No? Magtiis ka ng 17 taon para muli mong maranasan ang pang-aapi. 17 na. Yun yung pangalawang kwento. And the child grew and was weaned, and Abraham held a great feast. Pinanganak na rito kasi si Isaac. On the day that Isaac was weaned. Now Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian woman she had born to Abraham. Mocking, ang ginamit dito mocking ay Meshachek, Isaac. Therefore she said to Abraham, drive out this slave woman and her son, for the son of this slave woman shall not be an heir with my son Isaac. Siguro, dahil naging mapagpasakop na siya, medyo naging mabait-bait na sa kanya si Sarah na this time. Pero hindi pa talaga naging totoong mabait. Dahil nakakita na naman ng dahilan si Sarah para pagmalupitan siya, hindi lang siya, kundi ang kanyang anak na si Ishmael. Yun yung pangalawang kwento. So, nagbigay. So, dito, sabi ng mga scholars, most probably, sa Isaac dito ay 2 or 3 years old. Yung win. Yung naganda siya. Naalala ko si Music nung nag-birthday ng 3 years old. Sinikap naming maghanda na kahit kaunti. No? Yan yung yan yung period na from infancy to from sanggol to bata, paslit, no? Childhood. Kaya, so this is usually occurred in the 2nd or 3rd year. Isaac grew so that he did not always need milk. No, yun pala yung win. Tinigil na sa pagdede, no? Breastfeed sila. Wala pa naman kasi no na ibang gatas na breastfeed. Yan yung panahon ng pag naawat na siya sa pagsuso sa kanyang ina. So Isaac grew so that he did not always need milk but was able to take full solid food. And then he was weaned. Nawat sa pagdede sa kanyang sa pagsuso. Abraham held a feast on the day that he was weaned, because God's blessing on the nursing of children and the preservation of them through the dangers of infancy are special occasions of the care and tenderness, yung malimbing na pag-aalaga of divine providence ng patnubay ng Diyos. Usually sa atin sa bata, first birthday, Pastor Roy, 3rd birthday pa, no? Dapat pa, yung sana ko yun, si Music nun, nanda 3rd. Ano pala yan? Bibligan pala yung na yun. Kasi yung pagse-celebrate mo raw, pagpapasalamat mo na iningatan ng Diyos. Kasi napaka-crucial yung period ng infancy. Ayan yung daling magkasakit, mamatay. Pag nakalagpas siya dyan,
As pwede maraming kung ano mangyari. So yung celebration ng pagpapasalamat. Sabay 2 years ka pa, pastor, para pagandahan. Yung pagde-decorate na, yung gastusin, hindi ko sinasabi pa. Patnubay na doon sa celebration. So at this time, the boy was turned over to his fathers for training. Sa pagganito ng edad, binibigay na siya sa kanyang ama. Kaya nung mga time na ito, si Ismael ay nasa pangangalaga, pagtitrain na rin ng kanyang ama. Dapat natin makita. Yun yung panahon na, una, first 3 years, maganda pa inaawat sa ina, pag lumalok kung malaki na, ang mag-aalaga na, ang magbabantay ng gusto, ang magsasanay na magtuturo ay ang ama. So si Ismael, nasa pangangalaga na ng kanyang ama, ni Abraham. Makikita natin yan, mas maintindihan natin yung kwento. At ngayon, ay ibibigay na rin sa pangangalaga ni Abraham si Isaac. At dalawa na sila mapupunta sa pangangalaga ng kanilang ama. At yun ang ayaw mangyari ni Sarah. Natin. Ang ginamit dyan salita ay mocking. Nakita niya nung celebration, yung mocking, hindi ito mocking yan. Hindi mocking yan. Yung mocking yan. Parang ganun. Parang malakas. Yung Greek verb na yan, intensive. Yung malakas na pagtawa. Nakita niya na itong si Isaac at si Ismael ay magkasama at nagtatawa, hindi, mamaya makikita natin kung pinagtatawanan ba niya, pero magkasama sila, siguro naglalaro, o pinagtatawanan niya ng malakas si Isaac. At nasaksiyan yun, nakita yun ni Sarah. At lubos niya yung ikinagaling. Ayan naman, lubos niya yung ikinagaling. Yung laughter of, sabi ng iba kasi, the MacArthur Bible Commentary sabi ay laughter of ridicule. Malakas na pagtawa ng pangungutya. Ismael, kaya sabi na, nag-agree sa kanyang dan yung Matthew Henry na yung mock dyan, parang kinukutya, pinagtatawanan, di ko alam kung anong dahilan ang pinagtatawanan, bakit niya pinagtatawanan, inaalas ka niya ba, kinukulit niya ba. Pero somehow nag-agree si yung Matthew Henry at saka si The MacArthur. Ismael himself gave rise to the occasion by making fun. Pinagtripan, sa simple talanta, pinagtripan. Ismael himself gave rise to the occasion by making fun of Isaac, his little brother. Ismael was 14 years older. Kaya nga mga 17. 2 to 3 years yan. Tapos siya ay 14 years older kay Isaac. And she showed that Ismael had a nasty, masama, and contemptible, mapanlait na pakikitungo in him, that he was abusive, mapang-abuso to a child who was in no way a match for him. Mga nang pang-bully. Yun yung sabi. Nag-agree si The MacArthur at saka si Dan yung Matthew Henry doon na para bang itong siya salbahe, bully, binubully ang isa. Kasi ang idea kasi ng bully. Diba, Bon? Ang idea ng bully, may matanda, mas matanda at mas bata. Hindi po pwedeng masabing bully yung mas bata na nambubuli ng matanda. Hindi po yun. Hindi bully yun. Yung technical meaning ng bullying ay may mas matanda, binubuli ang bata. Walang laban sa kanya, kaya inabuso niya. So, ano sabi sa kanya? Palayasin mo na yan, mag-inang yan! Siguro kung i-dramatize niya, hindi ko na matagalang makita yung mag-inang yan. Masama ang ginagawa niya, masama ang pakikitungo ng anak mo niyan si Ismael doon sa aliping babae, taga-Egypto. Paalisin mo na sila mag-isa. Mag-ina, ayoko na silang makita, ayoko na makita ang kanilang mga pagmumukha. I-dramatize. Yun ang ginagawa sa kanila. Sarah herself was an eyewitness of the events and was offended, causing her to demand the expulsion of Ishmael and his mother from the encampment sa kanilang kampo. Pero may sinabi yung may sinabi
si The Wycliffe Bible Commentary, hindi na bago dito, The Wycliffe to eh. There is no reason here to introduce the idea of mocking. Hindi naman totoo. Sabi niya, nag-object siya, hindi kinukutsa. Tumatawa lang ng malakas. Siguro nakikipaglawakan sa inyo. Yun ang sabi niya. The idea mo. What Ismael was doing does not matter so much. Kung ano mang ginagawa niya, hindi yun yung issue. As the fact that it infuriated si Sarah, no? Yung nagpagalit kay Sarah, hindi yung ginagawa niyang issue na nagpagalit kay Sarah. Sabi niya rito, perhaps she simply could not bear to see her son playing with Ishmael as with an equal. Ayaw niya makita, hindi niya kayang makita na nakikipaglaro ang kanyang anak, dun sa anak ng kanyang alipin si Ismael, na para bang sila ay may magkapantay na kalagayan sa buhay bilang mga anak ni Abraham. Or it may be that green-eyed jealousy, yung pagiging mapanipuguin, took full control. Sarah may have feared that Abraham, out of love for Ishmael, would give the older lad the prominent place in the inheritance. At any rate, the family could not go on as it was. Agar and Ishmael had to go. Ishmael was about 17 years old, a customary time for sons to go out to set up their own lives. Baka dito kinuha ng Amerika yung kanila pag yung anak nila 18 years old na magbukod ka na. Sa panahon nila, 17 years old or 18 na, sabi ng isang Bible scholar, ng isang commentary, 17, isa sabi 18 or 19, ito na yung panahon na para siya ay umalis. Magbukod. Total, sabi siguro kung i-elaborate, total malaki na yung anak mo eh. Nasa tamang edad na siya. Palayasin mo na sa, palisin mo na sila, magsarili na sila. Ayoko makita sila. Lapnya mo naman dito, no? Greatly because of his son Ismael. It distressed Abraham. Nagdulot ito ng pagmimigati kay Abraham that Ishmael had treated, ito yung posible niyang dahilan na bakit siya nalungkot na migati. That Ishmael had treated Isaac, kung totoo man, so contemptuously, no? Na ito lumalaking salbahe, anak ko, hindi magandang pakikitungo ng kuya doon sa bunso. Di ba, nagagalit yung mga magulang pag yung kuya, salbahe, at ako nakatingin sa'yo po, wala ka naman kapatid na bata. Mas bata sa'yo. Pero yun, but ang salbahe mo sa nakababata mong kapatid, parang gano'n ano. Yun yung marahil sabi ng Daniel Matthew Henry na kinalungkot ni Abraham. Pero isa sabi niya pa rin, it also distressed him that Sarah insisted on such punishment. Kung totoo man yun, na talagang ipinipilit ni Sarah na ganun yung gawing parusa. Legal codes of Abraham's day, yung Nuso at saka yung Hammurabi, forbade the putting out. Pinagbabawal pala yun. Yung gustong ipagawa ni Sarah, pinagbabawal ng kanilang kultura at ng kanilang batas ng panahon ngayon. Yung pagpapalis o pagpapalayas doon sa anak ng alipin, if a rightful natural heir was born, kahit pa ipinanganak na yung tunay na anak, yung tunay na tapagmana, hindi pa rin nararapat na paalisin o palayasin yung anak ng Panginoon sa isang alipin. Pero bang, oo, hindi siya tagapagmana, pero dapat pa rin siyang kalingain ng magulang at hindi siya dapat paalisin o palayasin sa poder ng kanyang ama. Bagamat siya ay anak lang sa isang alipin. So that's offended. So nasaktan ito yung kanilang batas, yung para bang nakita ni Abraham, hindi ito tama, hindi makatwiran na gawin ko yung palayasin ko. Anak ko rin naman yan, bagamat alipin lang yung kanyang ina. At hindi natin may tatanggi na dahil anak niya ito, totoong anak niya ito, bagamat sa isang alipin, mahal din ni Abraham si Isaac. Kaya labi siya nalungkot. Pero ano na naman ang sabi? Yan na naman. May sinabi sa kanya pala, nakita ko. Ang sabi sa kanya, but God said to Abraham, do not be distressed because of your boy and your slave woman. Whatever Sarah tells you, listen to her, for through Isaac your descendant shall be named.
The son of the slave woman, I will make nation also because he is your descendant. But God said to Abraham, whatever Sarah tells you, listen to her. So Abraham, however, was given divine approval. Abraham, meron akong pagsang-ayon doon sa gustong mangyari ni Sarai. Pero tinitiyak ko sa iyo, kaya hindi ka dapat mag-atubili na gawin yung sinasabi ni Sarai. Tinitiyak ko sa iyo na hindi ko sila pababayaan. Oo, sige, paalisin mo sila, palayasin mo sila, papuntahin mo sila sa ilang. Huwag kang mag-atubili. Akong bahala sa kanila. Akong magbabantay sa kanila. Sabi rito, huwag kang mag-alala, hindi mapapahamak ang bata. Hindi mapapahamak ang kanyang ina, hindi mapapahamak ang bata. So Ismael was called this way, sabi yung son of the slave. Hindi sasabing son ko, yung anak mo, ang sabi dito, anak ng aliping babae. Hindi sinabi lang ang anghel dito na anak mo, anak ng aliping babae. Para bigyang diin dyan, that Ismael was called this way to emphasize that he is outside of God's covenant with Abraham. Hindi siya talaga ang tagapagmana. Hindi sa kanya magpapatuloy ang iyong lahi bilang lahing kung saan nakipagtipan ako kay Isaac yun mangyayari. Ganun pa man, hindi ko siya pababayaan. God's covenant made with him will not pass through Ismael, but through Isaac. Nakakalungkot man isipin, Abraham, pero yung pangako, yung ating tipan ay hindi magaganap sa kanya, magaganap yun sa iyong anak na si Isaac. Kaya payagan mo na ito, sundin mo na yung asawang si Sarai, paalisin mo na, palayasin, at papuntahin, patirahin sa ilang na malayo sa iyo. Bagamat huwag kang mag-alala, sabi niya, God reminded Abraham of his promise. Actually, sinabi niya na ito sa 17:20 pa lang, sa chapter 17, verse 20. God reminded Abraham of his promise about the son. The driving out of Ismael would not destroy him. Hindi siya mapapahamak. Huwag kang malungkot, huwag kang matakot, pumayag ka sa gusto ng iyong asawa. Hindi ko siya pababayaan. Actually, magmumula sa kanya isang malaking bansa, malakas na bansa. So out of this, ultimately came the religion of Islam. Sabi ng TSB, no? Dito sa pangyayari dito sa pangakong ito, dito nakaugat. Dito nakaugat po. Yan, verse 30 na yan. Diyan nakaugat yung relihiyon ng Islam. And the son of the slave woman, I will beg you also because he is your descendant. Sa ibang mga translation, because he is your seed. Siya ay yung binhi. Diyan, yan ang pinanghahawakan ng religion ng Islam, which claims that Ismael is the promised seed, na ang pinangakong binhi ay si Ismael at hindi si Isaac. Meron tayong isa-celebrate ngayon, July 20. Kaya pwedeng mag-swimming July 20. Walang pasok. Anong holiday sa July 20? Idilada. Sabi nung binasa ko sa Idilada is the latter of the two. Idil Fitr na una, may kinalaman sa parang kalendaryo nila, parang New Year, may kinalaman sa fasting, tsaka yung pag-aning. Idilada is the latter of the two Islamic holidays celebrated worldwide each year. The other being Idil Fitr. Idilada, the feast of the sacrifice, is the most important feast of the Muslim calendar. It honors the willingness of Ibrahim or Abraham to sacrifice his son Ismael as an act of obedience to God. Later on, magsasacrifice. Sabi nila, hindi totoong si Isaac yung gustong i-sacrifice. Ang gustong i-sacrifice noon ay si Ismael dahil siya talaga ang panganay. Ayaw nilang tanggapin yung sinasabi sa Bible na yung covenant will pass through Isaac. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit laging nagkakagera. No? Huwag nyo lang itanong bakit nagkakagera. Ang itanong nyo dapat lagi ay, Lord, tanda na ba yan ang iyong pagbabalik? Ginagawa. Although nag-ceasefire sila, nung kamakailan nagbombahan sila, kung nag-ceasefire, huwag na natin ipagtaka yan. Dahil talagang yung away nila ay nakaugat pa dito sa Genesis chapter 31 verse 13. Siya yung promised seed. Siya yung una. So saan siya napunta? Punta siya sa
So napunta, no? Dito siya galing. Napunta siya sa Beersheba, sa wilderness. At dito siya maninirahan lalaki at magiging isang malaking bansa ng mga Arabo. From here, punta sila rito, doon sa kwento, ayun sa kwento. Kailangan kong tapusin eh. Kasi nasa dulo yung nasa dulo yung application. Tangin mo katabi mo, kaya mo pa ba? Nandun yung climax sa bandang huli. Kukwento pa lang ako. Kasi gusto ko sana, ako personally na-appreciate ko yung kwento ng Old Testament. Mas naintindihan ko yung New Testament dahil naintindihan ko yung Old Testament. May mga sinasama akong information na mahalaga. So, napunta siya sa wilderness, pinalayas na sila, pinalis na sila, pero inasikaso, pinagbaunan sila, pinapay tubig, lagay sa bag. Maliwanag po, walang ipinadalang alipin na mag-aasi sa kanila. Ang daming tauhan ni Abraham, ang daming tauhan, pero hindi siya nagpadala ng mag-aalalay. Para bang alipin ka, hindi ka pwedeng bigyan ng alipin, dahil alipin ka rin. Medyo kawawa talaga, hindi maayos ako, pero wala siyang choice. Ganun kahirap yung kanilang sitwasyon. Paikot-ikot sila sa wilderness ng Beersheba. Ano natin? So, yung wilderness of Beersheba, nakita natin sa mapa, a wide, extensive desert on the southern border of Israel, sa banda dyan, border. They're wandering in the desert, missing their way to the place Abraham arranged them to settle. Sabi ng isang komentary ng Daniel Matthew Henry, marahil, sabi niya, sinabi, dito kayo pumunta sa lugar na ito, dito kayo manirahan. At sa kanilang paglalakbay, sila ay naligaw. Naubos ang kanilang inuming baon at ang binigyan ng emphasis dyan, naubos yung kanilang tubig, inuming baon. Tapos, ginawa niya, hiniga niya. Ito yan nakita niyo ba yung kanina sa drawing? Ayan. Hiniga niya yung bow shot away. Medyo malayo, hiniga niya yung bata ko. Na nangihina na. At tingin niya, mamamatay na. Dahil una-una. Ang sabi pa ng isang komentary, marahil sa kanilang paglalakbay, nagkaroon ng karamdaman. Hindi ko lang alam kung COVID. Nagkaroon ng sakit si Ismael. Bukod sa, siguro dahil sa walang tubig, karoon ng karamdaman. Sabi ng isang komentaryong nabasa ko. So, hiniga niya yung bata, lumayo siya. Dahil ayaw niya makita na yung kamatayan ng kanyang mahagulgul siya, umiyak siya, sumigaw siya ng malakas. Umiyak siya. Yun yung kwento. Dito na ba ako? Yan na. So their provisions were used up and Ismael became ill, sabi ng Daniel Matthew Henry. And again, tears subdued. Sumuko na, wala nang pag-asa. Mamamatay na kami ditong mag-ina. Wala na kaming inumin. Wala na. Tapos na ang buhay namin. At nakita niya, mas naunang nanghina yung kanyang anak. At sabi nga naunang marahil nagkaroon ng karamdaman. Nawala na siya ng and reckons, umasa of nothing except the death of the child. Wala na siyang inasahan. Umasa na lang siya na mamamatay na yung kanya. Pero bago yun, anong nangyari? Bago mangyari, iniisip niya, ayun siya. So medyo banda rito, Beersheba dito sa wilderness. May wilderness dyan. Bago yun mangyari, nangialam na naman ang Diyos. Natin, basahin nyo as you listen. So the provision were, but God in His mercy and love intervened. Namagitan na naman ng Diyos dahil sa kanyang awa at pag-ibig ay namagitan para to bring hope, life, and assurance, para magbigay ng pag-asa, buhay at pangako, katiyakan, pag-asa. The angel was sent to comfort Agar, and it was not the first time that she had met with God's comfort in the desert. Parang naulit lang uli ang pangyayari. Nung una siya lang, ngayon, sa dalawa na silang mag-ina. Sabi dito, ano sabi ng God heard
Ano naman? God heard the boy crying, for God has heard the voice of the boy where he is. No? So hindi yung iinak naman this time ng nanay ang narinig niya. Ang narinig niya naman ay kanina sabi niya, narinig ko yung pag-iyak mo dahil sa yung dito sa pag-iyak. This time naman, narinig niya naman yung pag-iyak ng bata ni Ismael. At narinig niya kung saan niya ito. Nilayo mo pa yan. Ako, kahit ikaw nilayo mo yan dahil ayaw mong marinig yung kanyang pag-iyak. Hanggang sa mamatay siya, ako narinig ko. Narinig ko dito sa langit yung kanyang pag-iyak. Yun ang sinasabi sa kanya ng anghel. So when desperation turned the lad's voice of scoffing, yung dating mapanuya, sabi ng MacArthur, naging yung dating sobrang pagtawa ng panunuya ay naging pag-iyak ng paghihirap, yung cry of anguish, at probable death from tears, no? Kamatayan dahil sa sobrang pagkukauhaw. God heard him whose name had been given years before when God had heard Hagar's cry. Ano yung ibig sabihin ng pangalan ng Ismael? God hears. At pinatunayan yun ng Diyos. After 17 long years, yun pa rin ang sinabi niya. God hears. Kaya nga pinangalanan ko siya. Tinigay ko sinabi ko yung pangalan niya ay Ismael dahil gusto kong tiyakin sa iyo na lagi kong naririnig ang mga pag-iyak. Lagi kong naririnig ang iyong pag-iyak at narinig ko ngayon ang pag-iyak ng iyong anak. It is not said that after Ismael and his mother prayed, it is not said that either Ismael or his mother prayed to God. No, hindi sinabi doon. Hindi natin mababasa na umiyak lang si Hagar. Pero hindi sinabing umiyak siya na nananalangin, maging yung bata. It is said that either Ismael and his mother prayed to God in their distress. Hence, the divine interposition ng pamamagitan on their behalf was due solely to mercy and to God's love for Abraham. Kumbaga, dahil, yun ang sabi sa kanya, dahil siya ay yung seed, dahil siya ay yung descendant, dahil siya yung anak, hindi ko siya pababayaan. At bagamat hindi ko narinig yung pananalangin, kundi pag-iyak lang, hindi sila nanalangin kagaya mo, hindi sila nanalangin sa akin kagaya mo. Bagamat, ganun man, narinig ko ang kanilang pag-iyak. At dahil mahal kita, kaibigan kita, at may pakikipagtipan ako sa iyo, bagamat nasa labas sila ng pakikipagtipan ko sa iyo, ako ay magpapakita pa rin sa kanilang habag bilang tanda ng aking pagmamahal ko sa iyo. Again, inulit na naman, I will make a great nation of him. Inulit na naman. The angel repeats the promise concerning his son. It reminded the mother of the promise made to her and to Abraham sa 17 about her son. At ganun, bigla naglaw, God, open. Bakit nung una hindi niya nakita, hindi ko rin alam kung may balon talaga doon o biglang nagpalabas ng balon. Pero nung una, wala siyang nakikitang balon na pagkukuhaan ng tubig. Pero bigla, nakita niya. Nabuksan ang kanyang paningin. Ibig sabihin, pinahintulot ng Diyos na makita ni Agar na mayroong balon doon na pwede silang pagkunan ng inumin. God shows her a present supply. The Lord provided plenty, hindi lang konti, plenty of fresh water, flesh-flowing water, and spared the life of the boy. For both mother and son, a new day had dawned. Dumating ang bukang liwayway. Akala nila hindi na sisilangan ng bukang liwayway at mamamatay. Pero, yun nga, liwayway sila. Ito, ang sabi rito, sa verse 20, ang ganda, and God was with the boy. Ang emphasis niya, significant niyan, talagang binantayan, inalagaan ng Diyos ang bata hanggang siya ay lumaki at maging malakas at mabuhay sa wilderness bilang mangangaso at mamamangha. And God was with the boy. Ishmael had signs of God's presence. It was evident that God intended to fulfill the promise regarding the son of Abraham. He would make him the great nation of Ishmaelites, mga Arabs. We have here the beginning of Arab people. Dahil salamat ang pagtapos ng pagkukwento ko.
Teka, stress ako ha. Bigat pala ng microphone pag magandang klase sis. Oo. Pag yung mumurahin, mag-ano. Nangamit ako. Application na Sister J. Sa gising na, application na. Tapos na yung kwento. Although mabilis lang actually yung application kasi nakbasa na natin yung kwento. Dito na siya namaniraan. Anong application? First, God allows us to be distressed. Hinahayaan, pinahintulutan ng Diyos. May mga pagkakataon na nandoon yung kapahintulutan ng Diyos na tayo ay mamigati dahil sa problema. May mga problema kasi hindi naman nakakapigati, di ba? Problema ko kung ano kakainin ko mamaya. Lechon kawali ba? Dahil yung problema hindi nakakapigati, di ba? Problema ko kung anong susutin ko. Ano ba mas bagay sa akin? Problema. Pero may mga bagay, may mga problemang ipinahintulot sa atin ng Diyos na maging dahilan ng ating pamimig katabi. Amen? Tanungin mo ang katabi mo, namigati ka na ba? Nakaranas ka na ba ng pagdurusa dahil sa problema? Sumagot. Ako man kasi kung hindi sumagot na totoo, huwag na. Mali pala ito. May mga problema ang ipinahintulot na sa ating Diyos, nagiging dahilan ng ating pamimig katabi. Pinapayagan. Diba? Yun ang binigyan ng diin ko kanina. Magtiis. Bumalik ka. Hinayaan. These problems can be consequences of your own mistakes. Ito problema ito dahil naman din sa iyong pagkakamali or caused by persecution with God's approval, which God approves. Inuusig ka, pinipersecute ka, ginagawan ka ng masama. Minsan naman, pwedeng kasalanan mo talaga. Kaya ka nagkaroon ng problema, kaya ka nagdurusa, kaya namimigati ka. Ano man yun, nandoon yung katotohanan, pinahintulutan. Inaaprubahan ng Panginoon. God is aware of our distress. Alam niya yan. Naririnig niya yan. Nakikita niya yan. Buhay siya, nakikita niya, naririnig niya. He's not insensitive. Yun yung kabaliktaran ng awareness, no? Hindi siya insensitive nor indifferent, no? Hindi siya walang pakialam doon sa ating mga misery. Even, sabi nga nung Daniel Matthew, even there is a little cry of devotion ng pagtawag. Konti lang, maliit ng pagtawag sa Diyos. The God of pity, the Diyos ng awa, sometimes graciously hears the cry of misery, yung ipag-iyak ng paghihirap. Tears speak rather as well as prayers. Naranasan nyo ba yan? Minsan, umiiyak kayo, di kayo nag-pray, umiiyak kayo. Hindi kayo nag-pray. At yung binibigyan din sa atin dito, hindi ka man nananalangin direkta. Tinitiyak sa atin na naririnig ng Diyos ano yung tawag. Sister Jane, paggabi na nakahiga ka, at umihigbi ka, hindi ka man nananalangin, umihigbi ka lang, naiiyak ka. Isang bagay ang tinitiyak natin ng Diyos, naririnig niya yung pagyak. Kahit pa, napakahina, iniintip mo. Dahil baka makita niya yung inarap at tatanungin ka, Mama, bakit ka umiiyak? Minsan gano'n, di ba? Tinatago natin ang ating pag-iyak. Ayaw natin may makarinig. Pangalawa, sabi ko kasi niya, mabilis to. God asks us to deal it patiently. Hinihingi sa atin ng Diyos na harapin natin ito ng may pagtitiis at pagtatyaga. Let us face our problems and wait patiently on the Lord to work on our situation and accomplish His plan and purpose in our lives. Si Agar, ilang taon nang inantay niya magtiis? 17 years. Pagkatapos noon, magtitiis pa siya ulit. Ilang panahon lang marami. Magtiis. Magtiis sa panahon ng pandemya. Yun lang sabi, magtiis hanggang
Kumilos ang Diyos, santayin ang pagkilos ng Diyos sa ating sitwasyon at mapangyari niya kanyang plano at layunin sa ating buhay. Wala akong alam. Bible tells us, blessed are those who patiently wait upon the Lord. Nakakatuwa si Sister Nel na matyagang nagtiis. Mga panahon walang trabaho yung kanyang mga lakad, sabi ko sa kanya, nakakatuwang isipin, may trabaho na ang iyong lahat ng mga anak. Pagka may problema, wala. Kaya kasi sabi mo kay Sister Julie na Bradley, magtiis ka lang. Hindi tayo pababayaan na baka yun ang hinihingi lang sa atin ng Diyos ngayon, panahon ng pag-tiis. Ako personally, natutuwa ako kasi parang medyo tapos na yung panahon na pagtitiis. Panahon na ng pag-celebrate. Although hindi ko alam sa susunod, baka bigyan na naman ako ng Diyos ng sitwasyon na kailangan ko na namang mag-tiis. Sa ngayon, ang pinagtitiisan ko ay anyway, alam ko pinagtitiisan nyo rin naman ako. Paano nagtitiis kayo ngayon? Di ba, Bon? Ako ng 5 minutes pero patapos na tayo, Bon. Ano pala na? Mag-Lord Supper na tayo. Pangatlo. Ngayon, ang panawagan sa atin, ulitin ko, pagtitis, konti na lang. Konti na lang. God assures us of divine providence, no? Yung pangangalaga ng Diyos and promises, yung mga ganyang banal na pangalan. So we can learn from these stories that many are full of blessings, no? Earthly blessings of God's providence, yung pangangalaga, pag-iingat ng Diyos, who are foreigners to the blessings of the covenant. Ang Diyos ba dinirinig, nagmamalasakit sa mga hindi mananampalataya? Pinasisikat niya ang araw sa mga masama at maging sa mga bakla. Huwag mong isipin na walang pakialam. Actually, of course, ang unang concern ng Diyos sa kanila ay sila ay makasumpong ng kaligtasan. At kung sa mga concern nila sa mundo sa pangangailangan, mga palasakit din ng Diyos, maging doon sa hindi mananampalataya. Minsan tayo mga Christian, selfish tayo. Masyado nating inaangkin. Yung material na pagpaparang Diyos, nagmamalasakit din ng Panginoon sa kanila. Pero ito yung gusto kong bigyan ng diin. Kung paano nagmalasakit ang Diyos kay Agar at sa kanyang anak. Alipin at anak ng alipin. Laging binibigyan ng diin. Anak ng alipin. If many are full of blessings of God's providence, who are foreigners to the blessings of the His covenant, how much more are the children or citizens of God's kingdom? Amen? Kung ang Diyos nagmamalasakit, hindi maging sa mga hindi ligtas, no? Nasa outside, foreigner, sa covenant, sa pakikipagtipan, how much more sa'yo na nasa loob ng pagkikipagtipan ng Diyos ngayon sa bagong tipan? How much more sa'yo bilang child of God? How much more sa atin? Sana huwag nating isipin yun na minsan, bakit sila pinagpapala? Buti pa sila hindi Kristiyano. Hindi na nga lang din ako maging Kristiyano. Kaya, na isang panglilin lang yan ng diablo. Kung nagmamalasakit sila sa mga pangangailangan dito sa mundo na hindi mananampalataya ang Diyos, mas higit kaysa sa ating mga anak ng Diyos, mga mamamayan ng kanyang araw. Meron ako dito gustong bigyan. Angel of the Lord, angel of the Lord, angel of the Lord, angel of the Lord, angel of the Lord. Gusto kong bigyan ng diin niya naman. Sabi ng The Wycliffe Bible Commentary, this appearance is the first recorded visit of the angel of Jehovah. Sa mga previous stories, passages, wala akong mababasa daw na the angel of the Lord na nag-appear, no? Sa mundo. The angel of Jehovah up to the earth. And it was a monument of unusual significance. Merong kakaibang kahalagahan nun. Tapos dito sa isang passage, no, ang ginamit naman dyan ay angel of God. Sa ibang translation, sa Authorized King James Version, yung angel, sa LSB,
capital letter A. Tapos sa ibang translation sa King James Version, yung Lord dyan ay capital L-O-R-D, which is translated Yahweh, the angel of Yahweh. Sa ibang translation, angel of Jehovah. Dito capital. So, may gusto akong bigyan ng significance dyan. Tapos dito, yung term dito na angel of God, parehas din yun sa term doon sa angel of the Lord. Ito yung gusto kong bigyan din na i-share nung ano. This special individual spoke as though he were distinct from Yahweh. Pag tinignan nyo, no? The angel of the Lord founded, so the angel said to her, parang mababasa mo dyan, na siya ay iba doon kay Yahweh. Distinct from Yahweh. Yan, because the Lord has heard your affliction. So parang pag pinag-aralan mo yan, the Lord, hindi niya sinabing, because I heard your affliction. Siya nagsasalita dyan. Nakagigets nyo ba ibig ko sabihin? So parang ang dating dito, yung angel, pag tinignan mo sa isang banda, hindi siya si Yahweh. Angel siya. Pero sa iba naman dito, Bon, English teacher, first person. Ano yun? I. Sa dito, I will. Hindi niya sinabing the Lord will. First person, I will. Ako. Dito, para sa the Lord has heard your. Hindi niya sinabing I heard your affliction. Pero dito, parang siya yung nagdidesisyon. I will. Sabi niya, siya nagsasalita, the angel of the Lord also said to her, I will. Hindi sinabing, the angel of the Lord said, He will. Diba? Pero sabi niya, I will. Yun yung mga argumento rito. So this special individual spoke as though he were distinct from Yahweh. Ganun din yung dito sa kabila, God heard the boy crying. And the angel of God, parang hindi siya yun, from heaven. Tapos sabi niya, do not fear for God has heard. Narinig ng Diyos. Hindi niya sabing narinig ko. Pero sabi niya na naman dito, I will. First person na naman. Ano yung significance nun? So, spoke as though he were distinct from Yahweh, yet also spoke in the first person as though he were indeed to be identified as Yahweh himself. The angel was not a created being. Yung angel, pag nag-aral kayo ng angelology, nilikha ng Diyos. Pero dito lumalabas, hindi siya created being. He is a creator, I will. Kaya nga sabi ko sa inyo sa ibang translation, capital yung letter A, tapos yung L-O-R dito. But Jehovah himself, sabi ng mas direkta rito yung sinabi ni ng The Wycliffe Bible Commentary. The angel was not a created being, but Jehovah himself manifesting himself to Agar. He identifies himself with Jehovah, in-identify niya, he speaks and acts with God's authority. He is spoken as God or as Jehovah. Yun ang sabi niya, yun yung sinutukoy dito. Tapos sinabi ng TSB, sinang-ayunan siya, evidently this is every evidence is this angel of the Lord is none other than yun. Ano sabi niya? None other than a pre-incarnate appearance of the Lord Jesus Christ. Pag mag-aaral kayo ng Christology, mag-aaralan niyo si Jesus Christ, yung doctrine ng Christ. Nasaan si Kristo sa lumang tipan? Kasi pagka, moron sa bagong tipan, isa ito sa mga magaganda. Ipuprove nila sa inyo, gagamitin nila passage dito. Na yung angel of the Lord dito, ay si Jesus Christ. Yun ang sabi ng The MacArthur Bible Commentary. Sabi niya rito, every evidence is this angel of the Lord is no other than a pre-incarnate, hindi pa siya nagkakatawang tao. Sabi naman ng The MacArthur sa TSB, the angel of the Lord who does not appear after the birth of Christ, no? Yung mga anghel na nagpakita noon
no? Na hindi nag-appear after ng the birth of Christ, yung mga nauna na angel. Yung kasama sa bagong tipan kasi, sino yung archangel? Sino nag-appear? Gabriel, minimension, dito, yung anghel na hindi nag-appear ng after ng ipanganak si Kristo, sabi ng the MacArthur Bible Commentary, is often identified as the pre-incarnate Christ. Anong patunay na yan ay si Kristo? Angel of the Lord. No? Angel of the Lord. Capital L-O-R-D. Angel of Yahweh. At nung nagpakilala siya, I am the God of your sa burning bush. Yun din, parehas din yung ginamit ditong term, Angel of the Lord. Doon sa binasa natin. Proof, ano ko lang to, supporting verse. God of Abraham, the God of Isaac. Tapos pinakilala. Tanong niya, sino yung sasabihin ko kung nagdagsugo sa akin? I am who I am. Yan ang ibig sabihin niya. I am. Yahweh. Y-H-W-H. Anong patunay na yan, mga karakter na yan? Ay si Jesus Cristo. Kasi mga scholars, sinasabi nila, yung angel na yan, although tinawag siyang angel, hindi siya as created being na kagaya ng ibang angel. Although yun kasi ang alam nila, pag nagpapakita anghel, hindi talaga ang Diyos kasi hindi mo pwedeng makita ang Diyos, mamamatay ka. So ito ay pre-incarnate. Bible study namin last time. Si Jesus ang nagsabi, totoo. Truth. Sabi niya talagang totoo. I say to you, before Abraham was born, I am. Jesus identified himself as I am. At yun yung pinagpakilala niya dun sa lumang Angel of the Lord. I am. Anong gusto kong bigyan ng diin dito? Yan ang Panginoon. The same Jesus who took care of Agar and Ismael, who are outside of God's covenant with Abraham, will take care of us as citizens, as citizens of God's kingdom, as children of God's kingdom. Pastor, anong kinalaman niya? Lumang tipan yan eh. Nasa bagong tipan tayo, ito ang ibig sabihin at itong mensahe na gusto kong tandaan ninyo sa akin. Yung Diyos, yung Kristo na nagmalasakit doon sa mga taong hindi naman kasama sa pakikipag-tipan ng Diyos. Ang siya ring Jesus na nangangalaga sa atin bilang kabilang sa bagong tipan. Amen? Kaya wala tayong dapat ikatakot. At ito yung mensahe sa atin. Pwedeng pinahihintulutan ng Diyos sa mga pagkakataon ito, sa mga panahon ito. Meron kang paghihirap, meron kang pagdurusa, bunga ng problema ang ipinahintulot ng Diyos. At bilang tao, gustong-gusto mo lang matapos itong paghihirap. Lord, pwede ba tapusin mo? Ayoko namang magpakamatay. Tapusin mo lang. Pero ang sinasabi mo, sana magkaroon na ng solusyon. Pero baka sinasabi mo, just patiently wait for me to work on your situation. Until such time that I will accomplish my plan and purpose in your life. Maging matyaga ka. Tandaan mo, lagi akong pumapatnubay sa iyo. At tiyak magaganap ang aking mga pangako sa iyo. Yun ang mensahe sa atin.